Chapter 9. Madalim na nang lisanin nila ang kubo. Wala silang imikan sa loob ng kotse pauwi. Si Moana ay nagpapasalamat sa katahimikan. Itinoon ang paningin sa karimlan sa labas. They made love. Para sa kanya, it was a fantasy come true. Tuluyan ng pinawi noon ang bangungot na ginawa ng mga kidnappers niya. Natitiyak niyang sa mga susunod na gabi ng buhay niya'y ang alaala ng nangyari sa kubo ang pupuno sa isipan niya. At hindi niya pinagsisihan ang nangyari. The pleasure outweighed the pain. Ipinagkaloob sa kanya ni Vince iyon sa ikalawang pag-angkin nito sa katawan niya. Ipinagsalikop niya ang braso sa katawan sa kaisipang iyon. Strange that she felt so aroused again by the mere thought. Inabot ni Vince ang kontrol ng aircon sa kotse at hininaan iyon. You're cold. Little. She lied. Muling namagitan ang katahimikan hanggang sa makarating sila sa mansyon. Nilingan ni Moana si Vince. Thank you. Ngumiti ang binata. Para saan? For taking me home, of course. Inabot siya ng binata at kinabig. Hinagkan sa noo. I'll marry you. Wika nito na inabot ang door handle. Let's get inside and talk to your... No. Nagsalubong ang mga kilay ni Vince sa monosyllabic na iyon. Anong ibig mong sabihin? You don't have to propose marriage dahil lang sa nangyari kanina. Sino nagsabing nagpo-propose ako? Nagdikit ang mga kilay niya roon. Sinabi mo lang. I said I'll marry you. I wasn't proposing. It was a statement. And you cannot contest a statement, Moana. Nahihimigan niya ang amusement sa tinig nito, bagaman mariin ang pagkakasabi. I'll talk to your mother and tell her about us. No. Ulit niya. Kung ano man ang motibo mo sa pagdadala sa akin doon, it was served. I'm sure there will be no more nightmares at nagpapasalamat ako sa iyo. But marriage is out of the question. Determinadong sabi niya. Moana. Nagbabanta ang tinig nito. No, Vince. Hindi kasama sa pantasyo ko mula pa noon ang kasal. I had this stupid crush on you since I was 15. I was curious for my first real kiss and wanted it to be you. Now, I'm more than satisfied. Binuksan niya ang pinto. Goodbye, Vince. Damn you. He gritted his teeth at marahas na inabot ang braso ng dalaga. Something special happened between us, Moana. Huwag mong itanggi yun. And there was always this special thing between us way back then. At nagkaroon yun ng katuparan kanina. And I will marry you. Period. She smiled bitterly at pinakawala ng braso. People don't marry because they felt something special for each other. Rafi was special, but I didn't want to marry him, just as I don't want to marry you. All right. He snapped at pinakawala ng braso niya. Pag nagbago ang isip mo, ay sabihin mo sa akin. Dahil hindi mo na maririnig sa akin yan. She frowned. Anong ibig mong sabihin? There will be no more statement or proposal whatever. Naiirita nitong sabi. At least, iyong magmumula sa akin. If you want to marry me, ask me. Propose to me. Gusto niyang matawa sa sinabi nito, pero hindi magkapuwang sa dibdib niya ang humor ng sinasabi ng binata. Tinalikuran niya ito at lumakad patungo sa bahay. Naririnig pa niya ang malakas na revolusyon ng sasakyan nito. Damn him to hell, pero hindi niya kailangan ng kasal nang dahil sa obligasyon. Kung inalok ni Vince iyon bago nangyari ang pagtatangka sa kanya, ay baka ipagsigawan niya sa mundo ang kaligayahan. Sa may hagdan ay nasalubong niya si Hector na nakangisi. Saan kayo nanggaling ng ni Vince, Moana? Biglang nag-iba ang tono nito. Hindi ka pa lubusang magaling, iha. Naningkit ang mga mata niya. Get out of my way. At nilampasan niya ito. Sa itaas ay naroon si Adrienne. Nagdududang nilingon niya si Hector na tila maamong tupa. Kumain ka na ba, Moana? Si Adrienne.
Hindi ako nagugutom, Mommy. Tuloy-tuloy siya sa pasilyo patungo sa silid niya. Matutulog na ako. Good night. Si Hector na pumanhik ay inakbayan ng asawa at inakay sa silid. Huwag mo nang pansinin ang anak mo, darling. Nasanay na ako sa masamang pakikitungo niya sa akin. Magsasawa din yan. Hinagka nito sa batok si Adrian kasabay ng pagsara ng pinto. I want you, Adrian. Inakay nito ang babae sa may kama. Please, Hector. Iniwas niya ang muka. Alam mo naman ang sinabi ng doktor. Ikaw ang nakakaalam ng katawan mo, darling. Patuloy ng lalaki. Dinadama ang masaselang bahagi ng katawan ng babae na bagaman tumanggi ay unti-unting naapektuhan. Patuloy sa paghalik si Hector at bumaba sa dibdib ng asawa ang mga labi at nagtagal roon. Ang isang kamay ay nasa ibaba ng tiyan ni Adrian at humahaplos. Hector. Hinabol ni Adrian ang paghinga. Sunod-sunod na tila nalulunod. Patuloy si Hector sa ginagawa. Mariing hinagkan sa mga labi ang asawa. Nagpumigla si Adrian at pilit itinutulak ang asawa. Kinakapos na siya ng paghinga. Ilang sandali ang pinalipas ni Hector bago pinakawalan si Adrian na naupos sa mga bisig nito patungo sa kama. Adrian! She flared her nose trying to breathe. Ang spray ko, Hector! Inabot nito ang drawer sa night table at binuksan. Hirap na kinaparoon ang sprayer. Nahagip iyon ng kamay at dinampot at inispray sa bibig, subalit walang laman. Sa tukador, may isa roon. Utos nito sa asawa. Sumunod si Hector at kinuha mula roon ang asthma sprayer. Nagmadaling ibinigay sa asawa. Subalat tulad ng isa'y wala rin itong laman. You must have consumed them, Adrian. Ibaba. Sa library. Hirap na utos nito at hawak-hawak ang dibdib. At tubiling lumabas si Hector. Nilinga ang tahimik na pasilyo. Nasa kusinang tiyak ang lahat ng katulong at tanggahapunan. Lumabas ng silid at isinara ang pinto. Si Moana na nakadama ng gutom ay lumabas ng silid. Nahagip pa ng tanaw ang likod ni Hector bago bumaba. Nasa tapat na siya ng pinto ng mag-asawa nang may bumagsak na tila na basag. Mommy? Pinihit niya ang seradora at nanlaki ang mga mata nang makitang nakahandusay sa sahig si Adrian, katabi ang natabig na lampshade at figurine. Nakadilat ang mga mata. Mommy! Patakbong lumabas uli ang dalaga at sumigaw. Yaya Siling! Yaya! Pagkatapos ay tumakbo sa sariling silid at kinuha mula sa drawer ng tukador ang sprayer ng ina na sadyang nakakalat sa buong bahay. Patakbo ring nagbalik sa loob at nakasalubong ang matandang babae at si Hector. Anong nangyari kay Adrian? Ibinalya ni Hector ang pinto. Oh God! Yaya Siling! Tawagan niyo agad si Vince! Nasa daan pa siya, dali! Nagpapanik niyang sinabi. Lumuhod sa tabi ng ina at inispray dito ang gamot. Mommy, please! Umiiyak niyang itinapat sa bibig nito ang sprayer. Mommy, please breathe! Walang laman lahat ng sprayer niya nang atakihin siya. Si Hector. Inutusan niya akong bumaba at baka may laman ang nasa library pero wala na ring laman nito. Mommy! Humihikbing pinanood ni Moana ang ina sa ilalim ng oxygen tent mula sa salamin ng ICU. Si Hector ay nasa loob at tahimik na pinagmamasdan ng asawa. She's going to make it, sweetheart. Si Vince na kinabig ang dalaga sa dibdib nito. Normal na ang paghinga niya bagaman hindi pa nagkakamalay. Hindi ako makapaniwalang hindi alam ng mami na walang laman lahat ng sprayer niya. Hindi siya ganun ka-careless.
Hindi kumibo ang binata. Ipinagtataka din ito iyong lalo at kamakailan lang ay sinumpong si Adrian ng hika matapos ang nangyari kay Moana. Halika't ihatid na kita sa inyo. Inakay siya ni Vince palabas. Get some sleep. Wala siyang lakas para tumanggi. She's physically and emotionally drained. Sa bahay ay inihatid siya ni Vince hanggang sa silid niya. Magpalit ka ng pantulog at magpapaakyat ako ng gatas kay Yaya Celine. Don't baby me, Vince. Nahahapong wika niya. Bagaman ang totoo'y gusto niyang yakapin ito. Makasama sa buong magdamag and feel safe in his arms. But you're my baby, Moana. Dinampian siya nito ng halik sa labi, but she caught his lips and kissed him back with longing. Vince groaned inside her mouth. Pagkatapos ay pinakawalan siya. Hey, He said raggedly as he stared into her flushed face. Give me credit for consideration, sweetheart. He said in an amused tone at hinapit siya. Feel that? Kung ako masusunod, ay dito ako matutulog. Pero babalik ako ng ospital. Binitiwan siya nito at humakbang na palabas ng silid. Huminto ito sa pinto at nilingon siya. Sleep tight and dream of me. Kinindatan siya nito. Ibinagsak niya ang sarili sa kama. She wanted to think what life would be without Vince. Kasabay noon ay ang tila basag na kristal na humihiwa sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim kasabay ng pagbuo ng desisyon. She wanted him in her life. At alam niyang mahal siya nito. Anumang uri ng pagmamahal iyo'y tatanggapin niya, magkasama lamang sila. And she would be foolish to refuse him.